Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawan ng ating buhay, ang silitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Pascal Bailon. Minabati ko po ng isang maligayang pagdiriwang ng kanilang kapistahan, ang parokya ng Saint Pascal Bailon sa San Quintin, Pangasinan, sa pamumuno po ng kanilang kura paroko na si Reverend Father Jesse Prado. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Nakaranas na ba kayong tanungin ng paulit-ulit? O kayo mismo ang nagtanong ng paulit-ulit? Kapag po tinatanong tayo ng paulit-ulit, yung bang hanggang sa tila nakakairita na, isa lamang po ang kahulugan niyan, napakahalaga noong itinatanong sa atin. Sa sobrang halaga, kailangan siguraduhin na nauunawaan natin, malinaw sa atin, at bukas sa kalooban natin yung ating pagsagot o yung ating gagawin. Mga kapatid, ang tagpo sa ating ebanghelyo ngayon ay ang pagtatagpo ng Panginoon at ni Pedro. Ito yung bago lisanin ng Diyos ang mundo sa kanyang pagbalik sa kaharian ng Diyos sa langit o yung ascension. At dito, 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro ng "Do you love me?" Yung tanong ni Jesus ng ating Panginoon kay Pedro ay, "Do you love me with the agape love, with the self-sacrificing love?" Pero yung understanding ni Pedro, ito lang yung kaya ko. Filial love, friendship love. Inulit ni Jesus. Pero hanggang sa friendship lang talaga yung pangalawang sagot ni Pedro. Kaya nung pangatlo, si Jesus bumaba sa level ni Pedro ng kanyang understanding sa love. At doon, nagkaintindihan, nagkaunawaan sila. Na kahit man lang doon sa pag-ibig na yan, hindi man agape, pero magandang umpisa, pagkakaibigan. Ito naman ang gusto ng Diyos. Sa kabila ng pagkakamali ni Pedro, ay yung nais ng Diyos makita yung commitment niya na magsilbi bilang pinuno ng simbahang itinatag ng Panginoon. Alam niyo, ang Diyos sa kanyang pagpili, hindi naman niya hinahanap yung perpekto, yung walang bahid ng kasalanan, kasi wala namang ganito. Pinipili ng Diyos yung mga handang magsakripisyo para sa kanyang simbahan. At ito yung goal ni Jesus, ng ating Panginoon, kung bakit 3 beses niyang tinanong si Pedro ng, "Do you love me?" Mahal mo ba ako? Dahil gusto ng Diyos, kahit na hindi perpekto yung pag-ibig ni Pedro, kahit na hindi perpekto yung kanyang tinatawag, mahalaga na uunawaan ito, bukal sa kalooban, at handang mag-commit ng kanyang sarili sa paglilingkod at sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, kami pong mga pinili ng Diyos at tayo pong pinipili ng Diyos ay hindi perpekto. Wala po tayong makikitang naglilingkod sa Diyos na perpekto. Pero minsan, kung tingnan natin yung mga nagsisilbi sa Diyos, parang inaakala natin hindi sila nagkakamali, hindi kami nagkakamali. Parang wala kaming karapatang magkamali. Parang hindi kami nagkakasala. Pero ang katotohanan, walang perpekto sa atin. At hindi naman ito yung hinahangad ng Diyos. Ang nais ng Diyos, handa tayong tumugon. Ang nais ng Diyos ay
bukal sa kalooban natin ng maglingkod, ang nais ng Diyos, handa tayo mag-commit ng ating sarili upang magsilbi sa Kanya sa ating kapwa, sa simbahan, at higit sa lahat sa gawain ng Diyos. Handa ka bang maglingkod para sa Diyos? Handa ka bang ibigin ng Diyos sa kabila ng lahat? Handa ka bang ibigay ang iyong sarili sa Diyos? Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.